Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang hapon sa lahat. At sa oras na ito, meron naman akong tampok na video. At ito yung patungkol doon sa bakit si Mama Mary ay tinatawag na Mother of God. Siya ba ay ina sa pagka-Diyos? Katuroon ba ng Iglesia Katolika na si Mama Mary bilang Mother of God is ina siya ng pagka-Diyos o ina siya ng pagka-Godhead? Yung ba katuroan sa Iglesia Katolika? Para natin malaman ang sagot, ating pakinggan si Brother Angel Santos. Brother Angel Santos, pasok. Ayan na, si Mama Mary, tayo lang ngayon. So kailangan, kung nasa ibang sekta ka man, please share this kung may kilala kayong ibang sekta. Mahalaga po ang mga sinasabi ni Mama Mary at maniwala na tayo. Kasi nandun po yung kaligtasan. Akala nila, okay, Biblia lang, wala sa Biblia, hindi na daw tama. Naku, yan ang sinasabi natin, no? Tandaan po, lagi ko sinasabi, kung Katoliko ka, huwag kang magtanong sa kalaban ng Katoliko. Amen? So, ang nangyayari, hindi nila naintindihan po ang devotion natin kay Mama Mary. At hindi nila naintindihan, dahil wala silang devotion kay Mama Mary, hindi nila naintindihan na ang panalangin pala kay Mama Mary ay pwedeng ikaligtas ng kaluluwa nila. Lahat po ng mga nandyan, ako ngayon maririnig. Ano muna yung topic natin ngayon? Ayan, ready na po ba kayo? Topic 78. Ano ba yung topic natin ngayon? Napakahalaga. Muli, focus tayo kay Mama Mary at Holy Rosary. No? So ano ba sa Holy Rosary? Ano sabi natin? Santa Maria, Ina ng Diyos. Naku, ayaw ng mga ibang sekta yan. Hello? Amen po ba? Ayaw nila yan. Holy Mary, Mother of God. Ito ang tanong ngayon ng mga ibang sekta. Ibang sekta ka man, makinig ka kapatid. Sabi, sigurado tanong mo rin ito. Paano daw, topic 78, paano daw naging ina ng Diyos si Mama Mary? Or paano daw naging Mother of God? Meron bang ina ng Diyos? Espiritu yan? Amen po ba? Yan ang mga ibang tuligsan na maling paratang, na maling, yun nga sinasabi natin, no? Tandaan mo kapatid, sabi nga, kung walang theology, hindi magiging proper po ang interpretation nila sa Biblia. So, ang dapat dito, tandaan natin na ang simbahan, ang magdidikta kung ano yung gagawin pagdating sa spiritual. Amen? Kasi wala po silang authority. Sabi ko nga, no theology. Wala silang mga apostolic succession. Napakarami nilang wala. So, ang nangyayari, pag mayroon silang bagong-bago lang naririnig, lalo na kay Mama Mary, galit na galit po sila. Binabastos, binabasag yung ano ni Mama Mary. And they don't even know, hindi nila alam, napakahalaga pala ng pagsasanto rosaryo natin para sa ating kaligtasan. So please, kung ibang sekta ka man, makinig kang mabuti. Ito po yung sagot. Paano daw naging ina ng Diyos? Why? Bakit nagkaroon ng mother? Si Mama Mary ba ay Diyos? Malalaman natin ngayon. Amen? So share nyo na po ito sa lahat ng ibang sekta, mga kaibigan nyo, para pag may nagtanong sa'yo, malalaman nyo agad, yung pala yun. Yes, bakit naging tawag sa atin, natin sa kanya is Mother of God, Ina ng Diyos. Ready na po ba kayo? Pen and paper nyo, and please share this. Ito po yung dahilan. Amen? So ganito po kasi yan, no? Tandaan po natin, ito pong mga ginagawa natin ngayon, una sa mga apparition natin. Gaano ba kahalaga yan sa Mama Mary, pag sa Santo Rosario? Uulitin ko yung dati ko pang sinabi, nasa Bible ang Holy Rosary. Okay? Pangalawa po,
Yung panalangin ni Mama Mary, panalangin ni Mama Mary, yes, napupunta kay Jesus. Akala ng ibang mga sekta, hindi. Kung ibang sekta ka man, maniwala ka. Mas maniniwala ako kay Mama Mary kaysa dun sa taong nagtayo lang ng sarili nilang iglesia. Amen? Mas maniwala kay Mama Mary kaysa kung sino mang pinaka-pinuno nyo, kapatid. Sino mahalaga? Mama Mary, kinalugdan nga ng Diyos eh. Ginawa nga siya ng nanay ng anak mismo ng Diyos eh. Mahalaga o hindi? At nalaman natin last week, napakahalaga ng panalangin niya. Ang nakakatakot dito, ang sabi niya, napakaganda pa naman. Sabi niya, mag-Holy Rosary tayo, paulit-ulit po yun. Ang nangyayari sa mga ibang tao, kung ibang sekta, hindi ka nag-Holy Rosary, paano yun? Nagdidirect kayo sa God, paano kung hindi? Malinaw po ang sabi sa Biblia, di po ba? Hindi dinirigdig ng Diyos ang panalangin ng mga masasama. Malinaw po yun. So si Mama Mary lang, pwede tayo, kung masama tayo, nag-direct God, pwede. Pero kung di, gusto mo talagang pakinggan ka, dumaan ka kay Mama Mary. Sabi niya mismo, I will lead them to my divine Son. Amen? Palakpakan natin si Lord. Yun ang kagandahan ng Catholic Church. Kompleto po. So kung sabi ko nga, kung hindi pa kayo Katoliko, please, bumalik na po kayo sa Catholic Church. Kasi kailangan nyo ng tulong ni Mama Mary. Hindi kayo matutulungan ng founder nyo na ordinaryong tao na nagtayo lang ng sariling iglesia, kapatid. Sasabihin ko na po sa inyo. Ito po ay wala pong personalan to. Ito po ay sa kaligtasan ng lahat, kaalaman lang. Ito po yung sagot sa mga panunuligsa. Paano naging ina ng Diyos na naman? Ayan, pupunta na po tayo doon. Tandaan natin, si Jesus ba ay Diyos? Ano? Si Jesus ba ay Diyos? Alam niyo po, napakalinaw. Old Testament pa lang, malinaw na po na mayroon ng prophecy kay Jesus. Isaiah chapter 7 verse 14. Ililinawin po natin ha. Ano sabi rito sa Isaiah chapter 7 verse 14? Sabi rito, prophecy for Jesus bilang Diyos. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. So, tanungin natin, ano yung Emmanuel na yun? Bakit may Emmanuel? Ano ba ibig sabihin ng Emmanuel? Malinaw po yan, napakalayo pa nun sa panahon ni Jesus. Emmanuel, makikita niyo po yan sa aklat ng Mateo chapter 1 verse 23. Napakalinaw po nito. Ano ba ibig sabihin ng Emmanuel? Pinaliwanag ni San Mateo. Ano sabi niya rito? Dito po sa chapter 1 verse 23, maglilihi, sabi ni San Mateo, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ano ibig sabihin nun? Ito, ang kahulugay kasama natin ng Diyos, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin si Lord. Napakaliwanag po, kasama natin ang Diyos. At sino bang nagsasabi na ina ng Diyos? Ang nagsabi po na si Pope Pius XII. Alam niyo po pa sa mga noong pa man mga fathers of the church, may karapatan ba sila magsabi na ina ng Diyos? Na akala nila wala sa Biblia? Una, authority meron? Yes. Mateo chapter 18 verse 18, titingnan natin muna yung authority na nagsabi ng mga gagawing Mother of God. Ayan. Ano sabi rito sa mga apostol po bago umakyat? Natural, ibibigay yung kapangyarihan para may mag-alaga sa kanyang church. Amen? Hindi nila naintindihan po yun. Hindi nyo naintindihan yun kung ibang sekta ka. Kailangan nyo mag-iwan na susi, kailangan nyo mag-iwan ng mga apostol para mag-alaga sa church niya, para maraming maligtas. Iiwanan niya, di wala na naman. Di ba ba? Theology tawag doon. Ano sabi niya rito? Sa mga apostol, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay pahintulot sa langit. Ang salita ng Diyos. Ano yon? Authority sa mga apostol. Natural po, theology na naman ang mga apostol namatay. Successor mayroon, may kapalit. Natural. Papalitan po yun. Pababayaan ba ni Jesus yung kanyang church? Amen ba? Hindi niya pababayaan. So may kapalit yan. Yan, ang mga pope. Sila magdi-decide na naman ngayon. Bakit?
Ang church po ang magdi-decide, hindi ang Biblia. Hello? Naintindihan niyo po yun? So, medyo, sabi ko nga sa mga ibang sekta, pag walang theology, doon nahihirapan. Malililaw po yan, 1 Timothy chapter 3, verse 15. The church is the pillar of truth, is the foundations of truth. For our salvation, truth. 1 Timothy chapter 3, verse 15. The church, okay, siyang magiging gabay mo, hindi po yung Biblia. Ang Biblia is a part of the teaching of the church, para mas malinaw. Amen? So sila magsasabi ngayon, sila magsasabi na mag-Holy Rosary ka. Sila magsasabi ngayon na gawin mo Mother of God na ngayon. May pahintulot sila? Wala. Meron. Sila kasi successor ng mga apostol. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sila magsasabi. So tayo lang ang mayroon nun, the Catholic Church, yung church na laganap sa buong mundo. Tayo lang po ang mga pinaka-leader natin, may authority. May pahintulot. Kaya pag hindi ka sumunod sa mga yan, hindi ka sumusunod kay Kristo. Amen? Si Jesus mismo nagsabi po nun, ha? Hindi ko sino-sinong tao. Ano man ang pahintulot niya din sa lupa, ipahintulot sa langit. So pag sinabi nilang gawin nating Mother of God, gawin natin Mother of God. Meron bang basihan sa Biblia? Ayan, pinauna natin. Yung iba sabi nila si Jesus hindi Diyos. Pinauna natin, ha? Malinaw po. Mananahan, Emmanuel, mananahan ng Diyos sa atin. Diyos siya o hindi? Diyos. Isa pang pagpapatunay na si Jesus ay Diyos. Ano sabi rito? John chapter 1 verse 1. Malinaw. Ano sabi rito? 1:1, ano sabi rito? Hanggang 2. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Pasimula po ng mundo. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha lahat ng bagay at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay. At ang buhay na siyang ilaw ng sangkatauhan, magliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman magapi ng kadiliman ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin si Lord. Malinaw po ba yon? Si San Juan mismo binanggit niya, ano sabi niya? Ang salita mananahan. Anong nangyari sa salita na Diyos? Anong nangyari sa 14? Jump tayo. Nasabi, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Ang salita ng Diyos. Kaya pala tinawag na Emmanuel. Mananahan ang Diyos sa atin. Sabi ng iba, mga Muslim po, at saka mga Iglesia ni Cristo po, mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, sabi nila, hindi daw Diyos si Jesus. Patunay yon. Mananahan, naging tao, ibig sabihin hindi siya tao talaga. Siya ay Diyos na naging tao, pero totoong tao. Ang Diyos na naging tao, may nanay o wala? Inulit natin yon, Isaiah 7:14. Maglili ang isang dalaga. Matthew chapter 1 verse 23. Tatawaging Emmanuel, ibig sabihin, ang Diyos ay sa atin. Ginawa bang, meron ba na talagang binigay ang Diyos anak? No? Lucas chapter 1 verse 30 to 33. Mayroon bang nanay ang Diyos anak? Ano sabi rito? Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, chapter 1 verse 30 to 33. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot Maria sapagkat kinalugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki na siya'y tatawagin mong Jesus. Word for word, maglilihi ang dalaga, Old Testament. Sa New Testament, ayan na. Nangyari po, hindi. Nangyari, kinalugdan siya. Ang Diyos, hindi po siya alabok galing sa alabok, galing sa Espiritu ng Diyos. So Diyos siya o hindi? Diyos, sabi ng ibang sekta, hindi daw Diyos, tao lang. No? Siya po ay Diyos. Kailanman hindi nawala ang pagka-Diyos niya. Nagpakababa lang siya during that time. Amen? Theology lang yung kasi kailangan maintindihan ng tao. Yan. So ngayon, paano mo malalaman yung word for word naman? Hello, ready na po ba kayo? Ayan, word for word naman.
Ito bang mayroon ba talagang nagsabi na talagang ang Mama Mary ay tatawaging ina ng Diyos? Word for word po. So kanina authority. Sinabi na ng si Pope Pius XII, tatawaging ina ng Diyos. Pwede o hindi? Binigyan ng authority ni Jesus yung mga Pope Amen ba? Sila po yung mga successor ng mga apostol para maintindihan nyo. May biblical verse, base o wala? Mayroon. Ito mismo ang nagsabi. Kilala nyo po ba si Elizabeth? Yung asawa ni Zacarias po, na tatay ni John the Baptist, Juan Bautista. Siya mismo nagsabi po, ito magugulat kayo word for word, ibigay niyo po ito sa mga ibang sekta na ayaw maniwalang, ayaw nilang tawagin ina ng Diyos, si Mama Mary. Basa, Lucas chapter 1 verse 43, ayan, para magkaalaman na po tayo, no? Ano sabi rito? Dinalaw, naalala niyo, dinalaw ni Mama Mary si Santa Elizabeth. Ano sabi mismo ni Santa Elizabeth? Sabi niya, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Word for word, napakalinaw po. Hindi lang pala ang mga pope, hindi lang pala yung mga successor ng mga apostol na nagsabi. Mismo po, nanay ni San Juan Bautista ang nagsabi kay Mama Mary. Tinawag si Mama Mary na ina ng Diyos, ina ng Panginoon. Amen ba? Ayan, malinaw po. May basihan tayo sa Biblia? Wala. Mayroon Napakalinaw po nun mga kapatid, brothers and sisters. Kaya nga sabi ko, itanong mo sa kanila, pag sinabi nilang naging Mother of God, tanungin mo sila, bakit? Si Jesus ba ay Diyos o hindi? Pag sinabi nilang Diyos, tapos na usapan. Amen? Siya ba'y tao? Yes. Siya ba'y Diyos? Yes. So pagka ang Diyos na naging tao, nagkaroon ng nanay, anong tatawag mo sa nanay? Anak lang ng tao? Hindi. Pwede rin siya maging ina ng Diyos. Bakit? Dahil si Jesus mismo ay Diyos. Amen. Palakpakan natin si Lord. Alam niyo po, napakalaking kamalian ng mga iba't ibang sekta, 44,000 sa buong mundo. Hindi nila naintindihan kung bakit naging Mother of God. Tandaan po natin na si Mama Mary ay hindi Diyos. Siya'y ina ng Diyos. Sino yung Diyos na anak niya? Si Jesus Christ. Nung nagkatawan tao siya. Bagamat siya'y tao, Diyos pa rin siya. Hindi nawala ang pagka-Diyos niya. Kaya nga po bumubuhay ng patay. Amen? Kaya nga po nakita nyo dun sa mga, siya nakakitang ordinaryong tao, pati po yung bagyo, napapahinto niya. Amen? Sumusunod sa kanya pati bagyo. Sumusunod sa kanya kahit ilang demonyo. Tao bang ordinaryo lang yon? Hindi. Taong totoo, Diyos na totoo. May nanay o wala sa lupa? Mayroon. Si Mama Mary. Kasama niya o hindi? Isasama niya sa langit o hindi? Natural. Ang mga banal nga na isama sa langit si Mama Mary pa. Malakas siya kay Jesus o hindi? Natural. Biblical po. Hindi pa nga niya panahon magmilagro. Nagmilagro. Dahil sa pagmamahal sa kanya ng kanyang anak na si Jesus. Amen? Palakpakan natin si Lord. Yan. So, i-share nyo to kapatid. Yun po. So, tandaan po natin na kapag ikaw ay Katoliko, huwag kang magtanong sa kalaban ng Katoliko. Maliligaw ka kapatid, brothers and sisters. Yun ang dahilan bakit ginawang Mother of God na talaga. Hindi sa Diyos. Tandaan po natin na si Mama Mary hindi Diyos. Ina siya ni Jesus na naging tao. Na Diyos na totoo. Amen? So, tandaan po natin na yung tatlong persona ng iisang Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, iisang Diyos lang yan. Wala silang nanay sa pagka-Diyos. Amen? Ang nanay, si Jesus ay nagmula kay Mama Mary, sa kanya lahat galing, yung dugo niya, yung laman, yung buto niya, galing mismo kay Mama Mary.
Amen? So lahat po yan, kahit dugo niya. Kaya itong taong si Jesus na nanggaling mismo sa sinapupunan niya, ay Diyos din. Kaya pwede siyang tawaging Mother of God. Amen? Kahit nga si Elizabeth, ano mismo sabi niya? Nanay ni San Juan Bautista, sabi niya, ba dinalaw ako ng ina ng aking Panginoon. At yun po ang paliwanag ni Brother Angel na sa opisyal na katuruan ng Simbahang Katoliko, si Santa Maria ay hindi kilanman naging ina ng pagka-Diyos. Sapagkat ang Diyos na nagkatawang tao ay si Kristo, kaya si Kristo ang Diyos na merong ina. Kapag sinabi si Mama Mary ay Mother of God, dahil Diyos si Kristo. Yan po ang malinaw na sagot sa naturang katanungan. At ating isunod po yung mga pending questions na kailangan sagutin. Narito. Meron po kasi ako nakita dito sa bahay nila na parang ano po siya, yung para bigay po na seal of the living God, yung given yun, by Father, given to the Prophet Maria Divine Mercy. Gusto ko po na kayo po mag-explain sa kanila kasi marami po pala dito sa amin yung dito binigyan. Oo. Sige, Brother Angel. Ano ang paliwanag ng... Ginagamit namin per year. Okay. Brother Angel, ano ang paliwanag ng Catholic Bishop Conference of the Philippines tungkol doon sa Saint of the Living God ni Maria Divine Mercy? Si Maria Divine Mercy, medyo ano yan yata. Ito ang paliwanag ba? Dito, Roger Ray, ikaw, sabi dito, CBCP warns against Maria Divine Mercy. Yes. Ayon po ito kay Archbishop Romulo Valles of Davao, CBCP President, no? Ito ay inilabas noong July 1, 2019 sa CBCP News, Manila, Philippines. The Catholic Bishops' Conference of the Philippines, CBCP, has warned the faithful against a fake prophet and preacher. So, malinaw, no? In a letter to the diocese, June 29, Archbishop Romulo Valles of Davao, CBCP President, urged the faithful to be very careful with a group called Maria Divine Mercy. They bring confusion and propagate erroneous, false and distorted teachings to our Catholic faithful, said Archbishop Valles. Maria Divine Mercy is the name assumed by what is believed to be a self-proclaimed Irish seer called Mary Carberry. Ano siya? Self-proclaimed Irish seer called Mary Carberry. Okay? Siya ay self-proclaimed prophet, self-proclaimed lang. Hindi siya proclaimed by God or the church. Okay? Carberry has claimed 4 years Carberry has claimed for years to have received messages from Jesus Christ and the Virgin Mary. Among these messages included apocalyptic predictions about Pope Benedict XVI's resignation and words to the effect that Pope Francis was a false prophet. Okay? To date, she remains to have a significant international following. In the Philippines, their activities are being held in Cebu, Iloilo, Bukidnon, Zamboanga, and Batangas. The CBCP letter stem from complaints raised by Divine Mercy devotees through Bishop Ruperto Santos of Balanga. Bishop Santos, who is also the World Apostolic Congress on Mercy, WACOM, Asia Episcopal Coordinator, said the group's activities in the country is a cause for alarm. Ano daw yung grupo na yan? Cause for alarm. Alarming. Kaya ay meron pa dito sa baba. Ito naman noong 2017, so 2 beses pala nagpalabas ng babala ang simbahan noong 2017, anong April 17 at July 1. Yung April 17, 2019 pa to.
ang July 1, 2021. 2019 ang July 1, tapos 2019 din ang April 17. Yan. So, sa nasabing taon, nung 2019, 2 beses nagpalabas ang CBCP ng warning sa mga faithful. So, yung binasa natin ng July yun, yun ang latest. July 19. Itong previous one nung April 17. So, ito ang sabi dito, no, a Catholic bishop has warned the faithful, ganun din, against a group whose prayer life, beliefs, and teachings are based on the Book of Truth. No, nakita mo niyo siguro yung Book of Truth. Bishop Gerardo Alminaza of San Carlos said that he never endorsed such group, and the book by a woman who calls herself Maria Divine Mercy is not something to believe in. Hindi dapat paniwalaan. The message of Maria Divine Mercy is not to be taken seriously, discuss or distribute within the Diocese of San Carlos, said Alminaza in a circular issued on April 15. He said the book contains some teachings which are very contrary to the Catholic faith. Yung libro na Divine Mercy, yung the Book of Truth, very contrary to the Catholic faith. The author asserts to have predicted Pope Benedict's resignation ahead. She also claims he will be the last pope on earth. Nag-reign na katagal si Pope si Pope Francis, no? That the next pontiff is a false prophet and that the second coming is about to occur. Ayan. Pag nagsasabi na ng mga second coming, huwag yung talagang paniwalaan yan dahil the Bible says walang nakakaalam sa panahon. Okay? Kapag may nagsabing ganun, alarming na yan. An adherence to such teachings who led on to confusion and eventually being led astray to what our magisterium upholds, Alminaza said. So yun po ang dalawang deklarasyon, no, ng CBCP na pinalabas noong taong 2019. 2 beses nagpalabas ng letter pala, April 17 at July 1, no, ng nasabing taon 2019. Parehas ang statement ng simbahan, pinapaiwas lahat ng Katoliko sa nasabing grupo, no, yung Divine Mercy Group na pinangunahan yung nagpakilalang Maria yung taga-Irish, no, na pinakitaan di umano ni Inang Birheng Maria at ni Panginoong Jesucristo. So ang sabi po ng simbahan, huwag paniwalaan at dapat itakwil ang katuruan nila dahil distort po siya ng against in Catholic faith talaga at nagdi-distort siya sa aral ng simbahan. Yun po, Bro Jando. Yes, kaya ako nagnako dyan dahil sister, delikado po yan, no, pagka hindi approve ng church at na simbahan. CBCP na po yan nagsabi at para mabasa nyo rin lahat ng binanggit ni Bro Junri, i-check nyo po sa internet, napakadali naman na i-search ngayon Maria Divine Mercy CBCP comments. So ang dami nun, puro CBCP po, wina-warning tayo, no. So wag pong daw tanggapin, kapatid. Marami naman tayong mga church na beliefs diyan, na mga dogma natin, mga doctrine natin na dapat paniwalaan. Yun, doon na lang po tayo mag-focus, kapatid, no. So wag yung paniwalaan daw yan, sabi ng mismo ng Catholic Bishop Conference of the Philippines, kapatid.